Guys, try uli natin mag-duplicate ng key fob ng Honda Airblade 160. Bale, bumili na talaga ako ng original na key fob from Honda. So, ngayon, ito yung gagawin natin. Bale, kabit uli natin yung wire. Bale, nag-improvise na lang ako. So, kinabit ko yung alligator clip ko doon sa EM port at sa positive terminal ng battery. So ayun yung first step natin, guys. So don't worry pag kinabit nyo yung wire, hindi naman niya mag-create ng kahit na anong spark or ground para sa inyo. So huwag kayo matakot. So yung original na key fob nyo or yung remote key nyo is kailangan naka-activate or yung makikita nyo yung green LED niya kapag pinipindot nyo yung kanyang power on. Then yung nabili nyo namang key fob is kailangan at first naka-deactivate siya or naka-red yung LED niya. So pag okay na yung ating key fob, on lang natin, press natin yung ignition switch ng isang beses. Then pag naka-blue LED na siya, i-deactivate natin yung original na remote. So long press natin para mag-red. Then yung binili natin key fob is activate natin, kailangan siya mag-green. So pag nag-activate na yung key fob is i-on na natin yung ignition switch. Then may confirmation dyan sa ating bagong remote. Mag-blink siya yun. Mag-blink na po siya, guys. Ibig sabihin is na-confirm niya na nakapag-duplicate na tayo ng bagong key fob. So don't forget na tanggalin natin yung nilagay nating wire doon sa ating battery compartment. Alisin natin doon sa EM port at doon sa positive terminal ng battery. At ibalik na natin yung pinaka-cap ng ating EM port. And then i-close na natin yung ating battery compartment. Then try na natin yung bago nating key fob. So ilayo mo natin yung original na remote from dun sa motor natin para hindi natin siya ma-detect. Then pag okay na yung distance, malayo na yung ating original na remote, i-try na natin pagganahin yung ating motor sa pamamagitan ng ating bagong key fob. So on lang natin ito. So yan, kinakabahan pa ako dyan, akala ko hindi talaga siya gagana, so hindi ko na siya napipindot ng maayos. Then ayun na, guys, so gumana na siya. Then start natin yung motor and then yun, congratulations, meron na tayong bagong key fob. So hindi na tayo mangangamba kapag nawala uli yung ating remote. So meron na tayong duplicate. So ganun lang kasimple mag duplicate ng remote. Thank you guys for watching. Bye!